JJ! 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 Nasaan na naman kaya yung batang yun? JJ! Ano yan? Mami, huwag kang maingay ha. Baka magulat yung pink sheep. Naku JJ, huwag mong gaano lapitan yan. Baka mamaya kagating ka bigla niyan. Hoy JJ, lumayo ka dyan! Nasa ba si JJ ko? Tulungan niyo ako! Nawawala si JJ! May kumuha sa kanya kasama ng pink sheep! JJ! And here's the toy that we're going to review for today. This is the McDonald's Happy Meal for the month of can we consider this sa month na ng April ni-release? Kasi patapos na ng March eh. Technically speaking, ni-release ito ng March 28, 29, 30, 31. 4 days lang. Mag-April na. Anyway, ito na nga yung kanilang Minecraft movie. And as you can see, we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Happy Meal toys. So let's get it on. First, we have here Diamond, Block, and Steve. And as you can see, ganitong klaseng packaging na meron siya. And may QR din dyan na pwede nyong scan. And pag na-unbox natin, ito lang yung kasama niya dito. May kasama na siyang manual. And may mga stickers. Nice! May mga stickers na mga blocks. And of course, yung instructions naman sa likod kung paano yung playability. Naka-paper, yung ating pinaka-main. And then, check natin. Stickers. Puro stickers lang yung nakakabit dito sa ating cube. And then, let's open. Yon, pag-open natin, makita natin agad dito si Steve or si Blackjack. Yan yung pinaka-itsura dyan ni Blackjack or si Steve. Makita mo yung details niya. Yan, may markings siya sa likod ng ulo. Si Steve dito, hindi na siya magagalaw. So, hindi nagagalaw itong portion niya. Pwede nyo pang i-open itong ipang portion niya. Pwede mo tanggalin lahat yan. And then, mga walls dito ng cubes niya, doon papasok yung mga stickers natin. Kasi yung mga cubes na yon, doon natin ilalagay mismo yung mga stickers na yan. As of now kasi mukha lang Tetris eh. Parang Tetris lang eh, yung pinaka-wall natin dito eh. Pero once na nailagay na natin itong mga stickers natin dito, magmumukha naman na siyang Minecraft. So ito na ang ating Diamond Block na si Steve. Next, we have here Redstone Block and Creeper. Kita natin yung packaging niya. Ganyan naman ang itsura niya. Kapag na-unbox natin siya, nandito din yung kanyang manual and yung mga stickers din nakasama sa kanya. Yung stickers nila actually magkakaiba rin eh, diba? Which is good. May mga magkakapareho pero at least hindi same na same. And naka-paper pa dito yung ating pinaka-cube. Check natin. Ayan, red na red naman yung sa kanya. Same lang din, all sides. And then, pag in-open natin yan, ayun, si Creeper. Check natin dito si Creeper. Yan ang pinaka-itsura dyan ni Creeper. Ang ganda eh. Kasi kahit na napakaliit dito ng Creeper natin, makikita nyo guys, may texture pa rin talaga eh. May markings ulit siya dyan sa likod ng ulo. Pero yung texture niya, ayan no, makikita nyo meron eh. So hindi siya yung at least plain lang, flat, and then that's it, di ba? Ang galing nun. At least nag-effort talaga sila doon para lagyan ng texture yung Creeper natin dito. Which is good. Then ganun din, open din yan, and then pwede nyo rin kalasin yung mga parts niya dyan, and then doon nyo ulit ilalagay yung mga stickers sa mga blocks. So ito na ang ating Redstone Block and Creeper. Next, we have here Gold Block and Dawn. Makita niyo yung packaging niya, gaya naman ang itsura niya. Pag na-unbox natin siya, nandito rin yung kanyang manual and yung stickers niya, yan ulit. And again, magkakaiba ulit yung mga stickers nila, hindi naman almost identical. And as you can see here, na naka-paper pa ang ating gold block. Ito yung pinaka-itsura niya. Makikita niyo, nag-effort naman sila na magmukhang gold naman yung pinaka-block natin dito. And pag na-open natin yan, makikita natin dito sa loob si Dora. Ay, hindi, dito si Dora. Hindi yan si Dora. Para walang sila ng damit ni Dora. No, kulay ng damit. Pero hindi po yan si Dora. This one is si Dawn. According doon sa movie ng Minecraft. Check natin yung details niya. Mukha naman sila mga Minecraft characters dito.
May markings ulit din sa likod. And then yan. Good maganda yung details ng face. And dito kay Don, yung kanyang gold block. And then, para mas maganda yung sa gold. And then yung mga blocks nyo dyan natin ulit ilalagay yung mga stickers natin sa mga blocks na yan. And then, ganun din. Pwede ulit makalas yan. So, ito na ang ating gold block and Don. Next, we have here, grass block and llama. And makita nyo yung packaging niya. Ganyan, green na green na. So, unbox natin siya. Again, merong kasama manual. Then, sa likod nun, yung pinaka-sticker sheets niyan. May mga magkapareho pero it's not the same. Then, naka-paper pa dito yung ating grass block. Then, check natin yung details. Sticker ulit. Yung pinaka nakalagay dyan sa gitna. Tsura niyan. And then, open natin. Andun yung ating llama. Ang ganda ng itsura ng llama natin. Ganda kita yung pinakangipin niya. May ngipin pa rin siya dun. Naka-usli pa rin. Galing Tsaka again, yung texture. May texture yung pinaka llama natin dito. May markings ulit dyan sa pinakalikod niya. And then yung kanyang block, grass block dito. Yan ang itsura. And then yung mga blocks na yan, dyan natin ulit ilalagay itong mga stickers na to. And again, pwedeng matanggal yung mga walls niya dyan. Ito na ang ating grass block with our llama. Next, we have here naman, pink sheep. And makita nyo yung packaging niya. Mas malaki na yung mga boxes nila. Pag na-unbox natin dito and na-unpaper si pink sheep, wala nang any manual na kasama. Diretso na tayo agad doon sa ating pink sheep. Yan ang pinaka-itsura niya. Okay. Medyo halata lang yung hiwa sa gitna ng head. May gap makita mo yung gap. Then again, maganda yung ginawa nila sa texture. Yung mga maliliit nga may texture sa bagay. Ito pa kaya mas malaki. Which is good. Maganda yung texture. Medyo down lang ako dun sa gap na halata sa gitna ng ang pinaka-gimmick ng pink sheep natin is bumababa lang. Ang ganda nung niya, ang ganda ng gimmick niya kasi hindi lang siya basta bumababa, even yung ears niya kasama dun sa gimmick. And of course, yung kanyang mouth. So ito na ang ating pink sheep. Next, we have here naman si B. Hindi siya jolly. Ito naman yung kanyang packaging. And pag na-unbox and na-unpaper natin siya, natin pinaka-itsura dito ng B. Ganda talaga ng texture. So, iba rin yung texture niya compared doon sa ating pink sheep. Kasi kay pink sheep, parang mga bulak talaga. Pero dito sa ating B, parang mga balahibo naman. Kasi medyo mabalahibo yung mga bees, di ba? Pero anyway, ang cute ng B. Ang cute ng B natin, B. Ganda, di ba? Yan. Okay, ang ganda rin ng wings. Yan, yung pinaka-wings niya. Lalim. Sa likod. Ang ganda, Okay, and then ang pinaka-gimmick naman dito ng ating B is, bumababa lang din siya. Is yung wings niya, yung nagka-fluff. I hope dito sa sheep, pag binaba siya, kasama yung ears and yung mouth. So, I hope dito sa B, pag binaba siya, kasama sana yung antenna. Diba? Parang make sense lang na at least ito, ears and mouth kasama. Kanya wings and antenna naman sana niya. Diba? Parang at least hindi lang wings yung sa kanya. Para at least mas maraming gimmick. Anyway, ayan si B. Next, we have here skeleton. And then, yan ang kanyang pinaka-packaging. Pag na-unbox and na-unpaper natin dito si skeleton, wala na rin siya kasamang any manuals. Instructions, check muna natin yung details dito ni Skelly. Yan. Hindi, parang paint yata yung ginamit. Hindi siya sticker lang. Anyway, yung iba pa niyang details, ayan, sa harap. Okay, yan sa side, the back. Yan, makikita mo, ang pinaka-texture naman niya is parang may mga cracks yung skeleton natin. Okay, and then ang pinaka-gimmick ni skeleton is yon. Kamay lang sa kanya. Again, parang lamang si sheep. Kasi si sheep, at least, di ba? At least kay sheep, mababa yung tenga at yung bibig. Pero bakit naman sa iba, tulad dito kay skeleton, kamay lang. Sana yung eyebrows naman niya dito, itong sa taas ng mata niya, umaangat. Mas cool. Anyway, eto na si skeleton. Lastly, we have here na si Creeper. Makita nyo yung kanyang packaging. Ganyan ang itsura niyan. And pag na-unbox and na-unpaper natin si Creeper, check muna natin yung details niya. Ang ganda. Ang ganda na itsura ni Creeper dito. Ganda, ang ganda niya. Tsaka yung texture kasi niya, maayos din yung texture ni Creeper. Okay, nice. Okay, so alright dito si Creeper. Ganda, ang ganda. And ang pinaka-gimmick naman dito ni Creeper is... What? Yun na yun? Hindi sa back. Pwede sa back. Sa back. What?
Yun na yan. Nag-expect ako ng something more kay Creeper. Pero apparently, yun lang ang ginagawa ni Creeper. Ay, ganyan lang. Yan lang yon. Wala nang ibang ginagawa si Creeper. Sayang naman, again, sana either sa mata or sa mouth or anything any parts pa sana, no? Bagay wala ng parts si Creeper. Yan lang ang parts niya, paalang at ulot, katawan niya. Pero anyway, sana hindi man lang ganyan lang na parang kumikembot-kembot lang dito yung paa ni Creeper. Yan lang yung nagagawa niya. Sayang naman, sayang yung opportunity. Sana nga at least within sa face may mga nagbabago pa or maangat yung mata or na-open yung mouth niya. Mahirap ba yun gawin? Kaysa yung ganyan lang. Napakasimple. Si Creeper pa naman siya. Anyway, eto na si Creeper. Ito na lahat ng buong set natin and isa pa sa pinaka-gimmicks kasi nila, pwede mong connect technically speaking, pero yung pinaka-connection nila wala namang lock, hindi siya nalalak, na parang at least pag nalock mo siya, secured. Yun lang, ganun lang siya. Parang i-connect mo lang yung mga slots nila. Parang ganyan-ganyan lang. Anyway, ito rin naman, yung mga blocks nila dito, pwede pa yan, mai-connect dyan. Yan. So, it's like parang mag-create ka rin ng isang buong playset mo na kung saan parang mag-create ka rin ng world mo. Next naman, o, diba? Yan, mga ganyan. And isa pa sa sana na ginawa nila is that natatanggal yung mga characters natin. Pero apparently, hindi natatanggal kasi nakascrew na mga characters natin. Ito kaya natatanggal? Hindi kasi nga may mechanism may may gimmick sila So, naka-fix sila doon sa parang pinaka-stand nila na nagiging downside. Sana pwede silang matanggal doon sa pinaka-stand nila kasi pag nilakad mo sila dyan, kasama yung stand nila. Anyway, yung pinaka-size natin dito, start tayo doon sa pinaka-tao natin. Doon si Blackjack. 1 inch lang yung height. Yung iba is ganun lang din. At least mga 1 inches, 1.5 inches ang height. Si Creeper natin, 3.25. Llama, almost 3 inches. Skeleton, 3 inches. Yung bee, 1.5 inches. Mga ganun. So, iba-iba rin sila ng laki. Maganda niyan, i-compare pa natin sila sa iba pa nating toys tulad ng ating Dr. Ellie Sattler from Hammond Collection, our Crash Bandicoot, our Core Class Optimus Prime, our Super Mario Bros. Bowser. Siyempre, include natin dyan ang ating Minecraft Warden. Wow! Astig! So, ito ang ating height comparison. So, ito na ang ating McDonald's Happy Meal for the month of April Minecraft movie. What do you think of this whole set? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, although marami tayong downside na nakikita sa kanila, still I am digging up this whole set. Next naman, digging up. Well, hindi perfect yung pinaka-set natin dito. Parang ang dami nilang missed opportunity sana na para mas ma-enjoy natin yung buong set natin na to. But there's something dito sa set na to na makikita mo rin naman yung effort nila. Like yung mga textures ng mga character natin dito. So it's more like parang nakadepende sa pag-build mo kung paano ka mag-e-enjoy sa buong set na ito. Ang pinaka-best part ng buong Happy Meal toys na to is itong mga figures natin dito. Kasi at least ito, kita nyo yung mga size nila, malalaki yung size comparing dito sa mga blocks natin dito na mas maliliit yung mga figures natin. And for me, ang pinaka-favorite ko sa lahat when it comes to the gimmick is itong si Llama. Kasi nakakatuwa talaga siya. Yung gimmick niya na kung saan yung ears and yung mouth niya, talagang nandoon yung gimmick niya. How about you guys? Yun ang pinaka-favorite nyo sa buong set na to. And kung makita nyo guys, nag-effort din sila even doon sa mga boxes ng Happy Meal toys nila. Ang ganda rin So overall for me, 2 thumbs up ako para dito sa Happy Meal set ng Minecraft movie.